Hindi nga mapipigilan si Ricardo na hindi makuha ang ginintoang lupa, kahit paanong mangyari ay ipaglalaban niya ito. Sinabi naman ni Isabel kung worth it pa ba ang ginagawa nila, bakit hindi na lang daw nila ibenta ang lupa. Sagot naman ni Ricardo na wala nang bibili nito. Sa likod naman ay nagpunta sina reporter Salvador sa bahay ni Gabo, dahil gusto nga nila na ma-interview sina Aling Betche. Galit naman na sinabi ni Aling Betche na problemado na nga sila kung saan hahanap ng pera. Sasabay pa sila, kaya naman inabutan ng pera ni Salvador si Aling Betche. Magawa lang nila na ma-interview. Masakit nga kay Gabo na makita na nanganganib ang kanyang ama. Dahil sa kakulangan nila ng pera ay hindi nila ito mapaoperahan, kaya pinasok na din ni Gabo ang pinagagawa ni Tatang. Kahit pa mapanganib ito ay hindi aatres si Gabo at gagawin ito ang lahat upang magawa niya ang kanyang trabaho at makuha niya ang pera na pangpa-opera ni Mang Rudy. Hindi nga nila alam na si Django ang bumaril kay Mang Rudy. Inakala nga nila na isa sa mga pulis ang may gawa nito. Sa likod naman ay nakamatsyag sina Sam at kanyang mga kasamahan sa pagdating ni Mr. Chan. Ganun din sina Tekla na hinihintay ang pagdating ni Mr. Chan upang ito ang magdala sa kanila kay Victor alias Tigre. Isa nga si Victor sa mga may hawak ng mga iligal na negosyo, kaya tinutugis ito ng mga kapulisan, sa pangunguna ni Sam at kanyang mga kasamahan, at dito ay muling magtatagpo ang landas ni Gabo at Sam, dahil iisang tao lang ang kanilang hinahanap. Sino kaya ang makakahuli kay Victor alias Tigre? Magagawa nga ni Victor na makatakas, dahil kay Sebastian na sinabi na pulis sila, at narinig ito ni Victor kaya nagmadali itong tumakas. Hahabulin naman ni Gabo at Sam si Victor, hindi nga titigil si Gabo at Sam na makatakas sa kanila si Victor alias Tigre. Sa paghahabulan ay magagawa ni Gabo na abutan si Victor, kaya naman haharapin ni Gabo ang puwersa ni Victor. Makikita nga ni Victor na magaling makipaglaban si Gabo. Sinabi naman ni Victor nang magkaharap sila ni Gabo na malaking sindikato ang kinakalaban ni Gabo. Hindi daw ito gugustuhin ni Gabo na maging kalaban. Hindi naman natatakot si Gabo kahit sino pa ang kanyang masagasaan. Basta't magawa lang niya na mahuli si Victor at dalin kay Tatang.